Okay, may buntag sa tanan. No? So salamat sa Ginoo once again karon nga buntag nga ato na pong mahimo, no, ang maong Sunday school, no, by the grace of God. No, we pray nga unta ang Sunday school makahatag kanato og dugang pang kahibalo, no, gikan sa iyang pulong. Amen. No? So, before ta magsugod, mag-ampot ta sa Ginoo, gracious Heavenly Father, Lord God. Daghang salamat Ginoo karon sa nga oras, opportunity namo ni Ginoo nga alagaron ka sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa Lord, sanctify kami Ginoo. We pray nga takos kami nga matubang kanimo Lord. I-bless Ginoo ang matag isa samtang daghan pag mga church members nagpadulong, ikaw ang mga-bless kanila Ginoo nga makaabot sila dinhi nga safe and sound. Lord, I pray nga ikaw ang magpuno kanamo sa balaan nga espiritu. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. 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 Okay, so para sa atong Sunday school, atong tun-an sad, no? So naana pud tay lahi nga topic karon nga buntag. O ang ato ang tun-an karon nga buntag is about the doctrine of Calvinism, no? So the doctrine of Calvinism, kay nasayod kita ang Calvinism is no free will, no? So mauna ang ilahang pagtuon. And the doctrine of Calvinism, no, there are 5 points of Calvinism, no, na 5 ka punto ang doktrina nila, no. So which is the tulip, no. So mao na gitawag nga tulip. So mao na ilang 5 points nga tulip ang tawag, no. So letter T, letter U, letter L, letter I o letter P. So ang letter T is stands for total depravity, no. So mao na ang letter T sa maong gitawag og tulip, no. So which is ang total depravity is we are total corrupt, we are totally wicked, no. So and nothing to do for our salvation. Wala tay pwedeng himuon para kita maluwas. Kaya nga naman tungod kay gipili na daw sa Ginoo ang maluwas o gipili na sa Ginoo ang maimpyerno. So wala tay lain buhaton kundi maghulat lang kung ikaw luwason ka ba sa Ginoo. So mauna ang ilang doktrina. So that is wicked doctrine, no? Kay gihimo nato nga ang Ginoo siya dautan, no? Siya dili matarong, no? Kung ingon ana ang ato ang pagtuo. But sa ilaha, no, sa ilang doktrina, sa letter T nila is total depravity, no? So wala na gyud kay dapat buhaton kay gipili na sa Ginoo kung kinsa iyang luwason, no? So sa letter U is unconditional election, no? Ibig sabihin nga unconditional, ibig sabihin nga wala kay kondisyon o wala kay free choice nga modawat sa ato ang Ginoo, no? Wala kay panahon nga mangita sa ato ang Dios. Kay ang pinili sa Ginoo, no? So sama sa akong nasulti ganiha nga ang pinili sa Ginoo naa before the foundation of the world. Naa gipili ang ato ang Dios. So ibig sabihin unconditional election, no? So mauna ang kahulugan sa gitawag nilag tulip, no? So sa letter T, sa letter U ug sa letter L is limited atonement. Ibig sabihin ang kamatayon ni Kristo, ang dugo nga iyang giula is limitado lang para lang sa mga pinili, para lang sa mga elect, no? So mao na dili gyud dapat o dili nato madawat nga doktrina kay nasayod ta nga si Kristo, ang kamatayon ni Kristo is once for all, para sa tanan, no? So dili pwede nga mahimong naaray pinili, no? So ibig sabihin nga naa kay pinalabi kung ingon ana, no? O dili ingon ana nga atong Ginoo nga gisimba karon, no? Kaya nga ato ang Ginoo nga gisimba karon is righteous, no? Matarong, no? So the Bible says in Hebrews chapter 10 verse 10, unsa may gisulti sa Bible sa Hebrews chapter 10 verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all, no? So tanan, para sa tanan, no? The Bible says whosoever is born of God, no?
So para sa tanan ang kaluwasan, para sa tanan ang dugo ni Kristo, no? So dili ingon nga limited lang, no? Dili limited atonement, no? O ang sa letter I is irresistible grace, no? Ibig sabihin mauna ang meaning sa tulip, no? Ang letter I is irresistible grace. Dili ka makaresist, ibig sabihin nga kung ikaw luwas na, no, bisan og dili ka modawat sa Ginoo, moabot sa punto nga maluwas ka lang, moabot sa punto nga uy, dawat na di ko sa Ginoo, no? So kung ikaw gusto ka maluwas pero dili dai ka pinili, wa gyud kay mahimo, dili gyud ka maluwas. Ibig sabihin irresistible grace, no? Ang grasya sa Ginoo wala na gyud, dili nimo na pwede nga mausab, no? O dili ka pwede mo dawat sa Ginoo kay basin ikaw dili pinili, no? So mao na ang ilahang mga doktrina nga which is naslay Bible nga na Bible verse silang gipakita, but out of context dili gyud mao ang interpretation, no? So ato lang ang okbon unya, no? So og ang sa letter P is perseverance of the saints, no? Ibig sabihin nga we need to endure, no? So dapat kang mo endure. Kung mo backslide ka, uy, dili day ka luwas kining backslide ka, no? Nakasala ka, living in sin ka, dili day ka luwas. So pagbalik na pud nimo faithful sa Ginoo, uy, luwas gid day ka, no? So dapat gid day ka nga mo endure. So mao na ilang doktrina nga dili ka luwas kung ikaw you are wicked, no? Kung ikaw makasala, living in sin, no? So which is dili na mao kay ang Bible nagaingon sa Romans chapter 4 verse 5, to him that worketh not and believeth that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness, no? So pinaagi lang sa tong faith, nasayod kita na based in our faith nahimo tang anak sa ato ang Ginoo, no? So dili we need to sorry. So dili na kailangan nga mo endure pa ta kay kita anak na sa Ginoo, no? So mao na tong pasalamatan sa Dios. Once you receive Jesus Christ, nahimo tang anak sa Ginoo, no? Amen. So mao to akong na-mention sa 5 points of Calvinism, no? Tulip, no? So total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints, no? So ang pinaka-paborito nila nga verse is Ephesians chapter 1, mao na ilang dina nila kuhaon ilang mga punto o dito sa Romans 9, no? So concerning kay Esau o kay Jacob or kay may tungod pod kay Pero, no? God harden his heart, no? Kay Pero gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pero. Mao tong dili gyud pinili si Pero. Pero ato nang tun-an din na nga naman gipahagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pero, no? O nakainomdom ta sa Romans 9 katong vessel unto honor and vessel unto dishonor, no? So mauna ang ilahang paborito nga mga verse, no? So abrihan nato ang the book of Ephesians chapter 1, no? So the Bible says in the book of Ephesians chapter 1, so Ephesians chapter 1, the Bible says in verse number 4. Ephesians chapter 1 verse 4, the Bible says, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. No? So kung ato ang tubayan ang ilang punto, ang ilang mga logic, so naadyo ay pinili ang Ginoo before the foundation of the world, no? Kaya mauna ang gisulti sa bersikulo, no? According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. So mauna nga naay unconditional election, no? Sama sa ilang pagtuo nga naanay pinili ang Ginoo before the foundation of the world. Wala na kay mahimo, no? Wala na kay pwedeng himuon, no? Di na ka pangita sa Ginoo kung dili na dai ka nahimong pinili sa ato ang Dios, no? Kay naa na siya pinili before the foundation of the world, no? But kung imuha ning a word for word explanation, dinhi nato masabtan kung unsa ang gipaabot sa Ginoo sa bersikulo. The Bible says in verse number 4 usab, according as He hath chosen us
In Him. No? So, klaro kayo. Walang ilahan ng gikalimtan ang in Him. No? So, ibig sabihin nga, nahimo kang pinili sa Ginoo, nahimo kang elect, nahimo kang anak sa Ginoo, if you have in Christ Jesus. No? In Him, the Bible says, before the foundation of the world. No? So, klaro kayo, ingana lang kasimple nga nakaset na sa Ginoo. No? Kung unsa ang iyahang himuon, kay nasayod kita, ang Ginoo is past, present, and future. Nasayod siya kung unsa ang mahitabo. Nasayod siya sa imuhang pamaagi, lakang. No? In the future, mo nang nakaset na daan kung ikaw magdawat sa atong Ginoong Hesukristo. Kung naa ka na Kristo sa imong kinabuhi, ikaw na imo kang pinili sa Ginoo. But based in our faith, based in our free will, no? Nga pinaagi sa atong pagtuo kay Hesukristo, kung naa na ta, maabot na si Kristo kanato, ikaw pinili na dahil ka sa Dios before the foundation of the world, no? So mauna nga iyahan ng giset, iyahan ng gipahiluna kung unsa ang pamaagi, no? Maunang the Bible says in verse number 5, having predestinated as unto adoption of children of Jesus Christ, no? So kitang mga luwas naa na tay langit nga padulngan, no? So wala na tay doubt nga padulong pa ta or asa pa ta padulong. Kung dili once nga you receive Jesus Christ as personal Lord and Savior, siguradong padulong ta sa langit, no? Having predestinated as adoption of children of Jesus Christ. Anak na ta sa Ginoo, no? According to the good pleasure of His will. Amen. So matches na sa book of 2 Peter chapter 3 verse 4, no? The Lord is not willing that any should perish, no? Dili niya kabubuton nga naay tao nga moadto sa impyerno. So kung dili kabubuton sa Ginoo nga naay moadto sa impyerno, ngano man nga ang doktrina sa tulip nga nagpili na daw ang Ginoo nga naay moadto sa impyerno. So medyo layo lang kayo ilang konsepto sa Word of God, no? Tungod kay ang Bible nagaingon nga the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ibig sabihin, all, tanan, gusto sa Ginoo nga mudawat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanang tao, no? Walay pinili ang ato ang Dios. Tanan nga tao gusto niya nga muadto sa pagpangayod kapasaylohan o mudawat sa atong Ginoong Hesukristo. No? So, dili yun tinuod ang maong doktrina sa tulip, no? Kay dili dapat na ang Bible nagaingon nga we are not ignorant of Satan's devices, no? Because in the last days there will be doctrines of devils, no? According to 1 Timothy chapter 4, nga dili gyud ta dapat maignorante. Mao ning naatay dapat study sa Word of God para dili ta malinlang aning mga doktrina nga wala nagtudlo sa kamatuoran, no? So ablihan na pud nato ang book of Romans chapter 9, no? So the Bible says in the book of Romans chapter 9, so maupod ni ang ilahang Romans chapter 9. Basahon ako din sa verse number 21, no? So Romans chapter 9 verse 21. The Bible says, hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor, no? So mauna nga naay mga tao nga gipili na sa Ginoo nga iyang anak o dili iyang anak, no? So gipili na niya, what if God willing to show His wrath and to make His power known endured with much long suffering the vessel of wrath fitted to destruction, no? So maunang and that he might make known the riches of His glory on the vessel of mercy which He had afore prepared unto glory, even as whom He had called
not of the Jew only but also of the Gentiles, no? So mauni ang ilahang pagtulunan, no, nga naay vessel unto honor kung atong basahon sa Jeremiah chapter 18, no? So the book of Jeremiah chapter 18 para atong sabtan og maayo ang Bible nga mauni ilang mga verse nga gipanghatag, no? So Jeremiah chapter 18, basahon nako dinhi sa verse number 4. The Bible says, "And the vessel that he made of clay was made in the land of potter, so he made it another vessel as seemed good to the potter to make it. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter, saith the Lord? Behold, as the clay is in the potter hand, so are ye in mine hand, O house of Israel." No? So, verse number 8, "If thou nation against whom I have profound turn from their evil, I will repent of the evil that I thought to do unto them." No? So, klaro kayo ang Bible, bisan sa verse number 8, na ay condition diri, no? Na kung ikaw, no, mo turn unto evil, no, mo talikod sa kadautan, no? So naay kapasaylohan ng ato ang Ginoo. Mao na ang dili tinuod nga walay kondisyon, no? If verse number 10, "If it do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good wherewith I said I would benefits them." No? So klaro kayang Bible, no, niingon nga if na ay kondisyon, no? So the Bible says, ato pong abrihan ang Bible sa book of 2 Timothy chapter 2. The Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 20. The Bible says in 2 Timothy chapter 2 verse 20, "But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of woods and of earth, and some to honor and some to dishonor." No? So ato masabtan sa kalibutan, no, sa mga tao nga naagyoy mo reject sa atong Ginoong Jesucristo, bisan unsaon nimo og sulti sa kamatuoran, naagyoy mga desisyon nga dili nila ma-accept ang ato ang Ginoong Jesucristo. So kabubuton man sa Ginoo, dili imuhan kabubuton nga dili ka modawat sa atong Ginoong Jesucristo. So ibig sabihin nga ikaw is matawag nga vessel unto dishonor, no? Og magpasalamat ta sa Ginoo nga kita willing ta pinaagi sa atong faith, pinaagi sa atong free choice ning pili ta sa Ginoo, mao nang naluwas ta karon og kita we are vessel unto honor. So naay vessel unto honor og naay vessel unto honor based in our faith, pinaagi sa ato ang free choice, no? So dili ingon nga naanay gihimo ang Ginoo nga to honor and to dishonor, no? So dili ing ana kay ang verse number 21 na ay kondisyon ang gisulti sa Bible, no? If, so klaro kayang Bible, if a man therefore purge himself from this, no? So kung ikaw worthy, no, mao na ang gisulti sa Bible, mao nang naay mga Kristohanon nga worthy nga mga lagad sa Ginoo. Ug naapoy Kristohanon nga dili worthy nga naman tungod kay they are living in sin, no? Dili sila worthy nga mga lagad sa Ginoo. So gipili ba na sa Ginoo or kinsa may naghatag sa ilaha nga sila magpakasala, dili ang Ginoo kundi ilang free choice. Mao nang nay if naay condition kanunay, naay ang Ginoo naghatag kanunay kanato og condition or free choice, no? Wala ta gihimong robot sa atong Ginoo nga kung ingon-an nilang ang prinsipyo sa tulip ang Ginoo, so nganong wala na lang niya gihimo nga kita after nga naluwas ta di na ta makasala. Iyahan na lang tang gi-magic nga atong una-una mga lagad na lang straight sa atong Ginoo. Kung ingon-an nilang atong subayan ang ilang prinsipyo nga naa naman day gipili ang Ginoo, so dapat ang gipili na lang sa Ginoo, dapat iyahan lang gihimong robot nga ang tanan mga lagad na lang sa Ginoo. So dili ingon ana ang Dios
No? Kay ang Ginoo is perfect judge and righteous siya. Matarong siya, just siya. Naa siya ay gitawag merciful ang ato ang Ginoo. Naatay kagawasan, naatay free choice. Mao nang daghan ang mga Kristohanon nahulog sa pagpakasala tungod sa imuhang free will, no? Imuhang choice na nga moadto ka anang kalibutan, moadto ka sa pagpakasala, no? If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, no? Ibig sabihin we are worthy, no? Kay sa verse number 20, the Bible says, but is a great house there are not only vessel of gold and of silver, no? So dili lang ingon nga daghan ang mga lagad sa Ginoo faithfully, but also of woods and of earth, no? So mauni ang ato ang madawat didto na ay, di ba, kung nakainomdom mo sa 1 Corinthians chapter 3 nga pag-abot sa judgment seat of Christ, ang ato ang works na ay dili masunog or na ay masunog kung ang imong binuhatan is wood and of earth, no? Mao nang dili maayo ang imong binuhatan, siguradong pag-abot sa judgment seat of Christ, masunog to. Mao nang mag-pray ta sa Ginoo, mag-ampo ta nga ang ato ang binuhatan, we are worthy nga we are gold and of silver, no? Nga bisag unsaon pa og sunog, di gyud na masunog, which is maayo atubangan sa Ginoo, faithfulness ang gikinahanglan, no? Mao nang naay a vessel unto honor and vessel unto dishonor, no? So mao nang the Bible says sanctified, no? Sa verse number 21 akong basahon, sanctified. So gitudloan ta sa word of God nga dapat sanctified kita, balaan kita. Unsa man ang sanctified? Separated from sin, no? So dapat magpalayo ta sa kasalanan, kay wala ta gidesign sa Ginoo nga giluwas ta niya o mobalik ta sa pagpakasala, no? Ang gusto sa Ginoo, we are sanctified, holy, balaan ta. Mao nang kung ikaw balaan, no, the Bible says and meet for the master's use, no? Ibig sabihin nga ikaw gamiton sa Ginoo, kay dili gusto mo gamit ang atong Dios sa mga Kristohanon nga living in sin, no? So mao gid na ang gisulti sa Bible, no? Sanctified and meet for the master's use. Wala siya niingon nga kung ikaw luwas na okay na, no? Nga magpakasala o gamiton kaniya, dili. The Bible says sanctified. Kay ikaw isa na ka vessel unto honor. Ikaw luwas na sa dugo ni Kristo. Dapat sanctified ka, no? Romans chapter 12 verse 1, no? So, and meet for the master's use and prepare unto every good work. So dapat andam ta nga maghimo og maayong binuhatan, no? Especially sa tuang testimony, dapat dili gyud nato sayangan or dili nato hugaw-hugawan ang ato ang pagkakristohanon. Kay dili ka pwedeng gamiton sa Dios kung hugaw ka og testimony. Daot ang imuhang binuhatan, no? So taro kayang Bible diri. So mao nang importante gyud nga masayod ta kung unsa ang plano sa Dios sa ato ang kinabuhi, no? So mao nang kining doktrina sa Calvinism, no, which is para ato ning gisulti dinhi para ato pong malikayan, no, nga ma-aware ta nga dili ingon ana ang atong Ginoo nga gialagad, no? Dili ingon ana atong Ginoo nga naa siya'y pinili, naa siya'y pinalabi, no? Kay ingon ana sama sa kung nasulti ganiha nga kung ana lang naay pinalabi, so ang tao, no, gitakda na nga moadto sa impyerno, so which is dili gyud mao, no, dili tama. Kay ang Bible nagaingon dinhi sa Book of John, no, so atong basahon dinhi sa Book of John chapter 3. So the Bible says in John chapter 3 verse, basahon ako dinhi sa verse number 15. Oh, the Bible says that whosoever believeth, so si Jesus Christ ang nagsulti, that whosoever believeth in Him should not perish, but have
eternal life. No? So sa verse number 15, nagisgot din na whosoever. Wala gyoy gipili ang ato ang Ginoo. Si bisan kinsa, no, ang mudawat kaniya. The Bible says in verse number 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever. So asa na ni ang doktrina karon sa tulip, no, kaning total depravity, nga wala tay choice, nga we are totally corrupt, we are totally wicked, o wala ka na choice, gipili na sa Ginoo. But si Jesus Christ nagsulti din that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So ang word nga whosoever, si bisan kinsa, no? Walay gipili ang Ginoo. Maunsa madato ka man tanan ng klase nga tao, as long nga modawat ka sa tong Ginoong Hesukristo, personal nga manluluwas, matagaan kag eternal life in heaven, no? So klaro kayo ang Bible nga dili gyud dapat ato ang isulod sa ato ang mga pangunauna nga ang Ginoo nagpili na, no? So naa na siya gihatag nga destiny, no? So mao nang ang uban nga ang uban motuo sila og destiny nga naa na ko aning kinabuhi, naa na ko aning grabe kog bisyo palahubog, kay mao ni ang gihatag sa Ginoo nga destiny kanako. So dili ingon ana ang ato ang Ginoo, kay ang Ginoo di gyud siya mohatag og kadautan kanato, no? Og kinsa ang nagpili ana, imuhang ikaw lang mismo ang nagpili nga ikaw mahulog sa kasalanan, no? Ikaw mismo ang nagpili, no? Tan-awon nato ang Book of James, no? So kung kabubuton ba sa Ginoo, no? So kung ingon ana nga kabubuton sa Ginoo, mao ni ang nauna sa Calvinism. So tan-awon nato ang Bible kung unsa ka opposite ang ilahang mga pangunauna. The Bible says in the James chapter 1 verse 13. The Bible says in James chapter 1 verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. So klaro kayong Bible nga ang tao dili jud ta pwede nga mosulti nga kung kita gitempt, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. So klaro kayang Bible, ang Ginoo di gyud siya mo tempt with evil, neither tempted He any man. So kinsa man ang nagbuhat di ay aning kita mahulog sa kasalanan, no? Mao nang kitang mga Kristohanon dapat bantayan jud nato atong kaugalingon nga dili ta mahulog sa kasalanan, no? So dapat we are worthy nga naa nga nakita sa church, no? Nagasimba kita sa Independent Liberty Baptist Church, dapat worthy kita nga matubang sa Ginoo, magpalayo ta sa kasalanan, no? Kung naa may mga temptation, dapat iampo nato sa Ginoo na og atong i-resist, no? Kay ningingon siya sa verse number 15, then we verse number 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Klaro kayo ang Bible, dili ni will sa Ginoo. Own lust, imuhang kabubuton and entice. No, mao nang ang tao natintal siya sa kasalanan when he is drawn away of his own lust. Unsa man drawn away, ibig sabihin nagustuhan nimo, naguyod ka atong mga kasalanan, nagustuhan nimo nga natintal ka, no? Mao na imong kagustuhan, and entice, nawili ka na dito, nagsigi ka nagbuhat, pagpakasala, mao nang the Bible says in verse number 15, then when lust hath conceived, so nagkadako, grabe na imong desire ato, sige na kaghimo, then when lust hath conceived, ning dako na, the Bible says, it bringeth forth sin. Mao nang grabe na, makasasala ka na, no? Living in sin. And sin, when he is finished, bringeth forth death. So mao na ang kasalanan magdala sa tao og kamatayon, no?
So, kung ikaw wala kay Kristo sa imong kinabuhi, ang kasalanan magguyod sa imo, magdala sa imo dito sa impyerno. Kung ikaw Kristohanon, kung ikaw makasasala, dili naman ka maimpyerno, basin kuhaon na ka sa Ginoo, patyon ka na sa Ginoo. Tungod kay dili ka na niya magamit sa buluhaton sa ato ang Dios. 1 Corinthians chapter 5 verse 5, no? So mao na gisulti dito nga basin mao na mag-ingat ang mga Kristohanon nga magpagamit ta sa demonyo. Mag-ingat ang mga Kristohanon nga dili ta magamit sa buluhaton sa Ginoo. Kay ang Bible nagaingon nga when it is finished, bring it forth death. No? Sa imuhang pagpakasala. Mao nang ayaw og sugot nga ikaw gipili na sa Ginoo or naay mga dili wala gipili sa ato ang Dios. Kay kana siya wicked doctrine, no? So kung nakainomdom ka, burog naay isa ka amigon dili man tuto siguro gikan og naadto siya sa tulip, no? Mao nang ato yung sulod sa ato ang mga pangunauna, no? Ato yung tuuhan nga ang Ginoo siya perfect, no? Siya just, no? Wala gyud siya gipili, no? Mao nang ang total depravity, unconditional election. So dili ingon ana ang gusto ang kabubuton sa ato ang Dios, no? So the Bible says in the book of 1 John chapter 5, no? So basahon nato ang Bible. 1 John chapter 5 verse 4. The Bible says in the book of 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God. So whatsoever, ibig sabihin sa tanan, so bisan kinsa whatsoever is born of God. No? So mao na nga ang Bible always nagtudlo kanato nga si bisan kinsa ang pulong sa Ginoo, si bisan kinsa ang kaluwasan, bisag as kinsa nga tao, walay gipili. The Bible says, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. No? So mauna ang base. Mauna ang basihan ang atong pagtuo. No? So verse number 5, who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. No? So kinsa ang anak sa Ginoo? Ang tanan nga ning dawat ning tuo sa atong Ginoong Hesukristo. No? So mao nang ang irresistible grace, unsa to? Ang ako ang na-mention kaniha nga ang punto sa Calvinism kanang irresistible grace, dili ka na pwedeng makabalibad. Ibig sabihin kung ikaw luwas na, then imong i-reject si Jesucristo, panalitan gipili ka sa Ginoo, then imong i-resist nga dili ko mudawat sa Dios. So ikaw gipili, mahimo jud kang anak sa Ginoo. So tanawa unsa ka inconsistent ang ilang doktrina. No? So kung ikaw gusto ka maluwas, then wala day ka nahimong pinili, dili gyud ka maluwas. No? So but the Bible says, for he is that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. No, ang tanan nga motuo mudawat kang Hesukristo, mahimong anak sa atong Ginoo based in our faith. Ang atong pagtuo based in our decision, no? Mao na ang atong decision, mao na mo share ta sa tao, ato gyud siyang pangutan-on nga willing ka ba nga modawat sa atong Ginoong Hesukristo? Willing ka ba nga mong i-accept, no, as personal Lord and Savior? Mao na ang ato ang free choice, no, nga tungod sa ato ang willingness gidawat nato si Jesus Christ og diha nahimo natang anak sa Ginoo. Mao nang pasalamatan nato ang Dios kay ang Ginoo wala siya nagtudlo sa bias nga doktrina, no? So mao nang Calvinism nga to ang natun-an karon, o we pray and we hope nga ato ning daghang tag nahibaw-an, no, nga doktrina sa sad nga dili dapat natong tubayan, no? So mao nang total depravity. So sa Chulip Usbunako ang letter T sa total depravity, unconditional election, limited atonement,
irresistible grace and perseverance of the saints, no? So nalaygon ang Ginoo karon nga buntag, magampo ta. Gracious Heavenly Father, Lord God, daghang salamat Ginoo sa oras sa amo ang Sunday School. Salamat Ginoo nga ikaw ang nagtudlo kanamo gikan sa Word of God, gikan sa imong pulong Ginoo, ang kamatuoran lang Ginoo, ang amo ang gusto nga maabot sa mong kinabuhi, Lord. Busa Ginoo, tabangi kami, tagay kami knowledge and wisdom, Lord, to resist all demonic doctrine. Tabangi kami Ginoo sa remaining pa nga mga programa, labi na sa divine service, sa among pagpamati sa pulong nimo Ginoo, pagdadto ni Pastor John. Lord, I pray nga unta tagaan nimo kami o encouragement, i-comfort kami Ginoo kung unsa man ang among weaknesses, kaluyahon Ginoo, unta madasig kami pinaagi sa imong pulong Ginoo. Lord, karon nga buntag amo kang gipasalamatan ug among ibalik ang tanan nga dungog ug ang himaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, and amen. Okay.